Naghahanda po ang Philippine Coast Guard o PCG na tumulong para sa gagawing diving operation sa Taal Lake sakaling ipag-utos na ang paghahanap sa mga nawawalang sabungero. Pero sinabi po ng PCG na magiging malaking hamon ito sa kanilang mga technical divers dahil sa malalim ang lawa ng Taal para mahanap ang mga sinasabing mga nawawalang sabungero. Para sa detalye, may live report si Erlo Bringas. Erlo. Ali, itinuturing ngayon na kauna-unahang beses na gagawin ito ng Philippine Coast Guard, yung gagawin pagtulong doon sa diving operation para mahanap yung mga nawawalang sabungero sa bahagi ng Taal Lake sa Batangas. Pero ayon sa PCG, anuman ang mangyari ay handa sila sa anumang ipag-utos sa kanila, lalo na't makatulong din sa iba pang law enforcement agency. Matapos madiskubre noong nakaraang linggo sa pamamagitan ng isang alias Totoy na ibinaon sa Taal Lake ang mga nawawalang sabungero, nagpahayag na din ngayon ng kahandaan ng Philippine Coast Guard para sa gagawing diving operation sa Taal Lake sakaling ipag-utos na rin sa kanilang pagtulong sa gagawing operasyon. Ayon kay Captain Noemi Giraw Kayabyab, ang tagapagsalita ng PCG, wala pa silang natatanggap na formal request sa ngayon pero isa na ang kanilang organisasyon ang napiling tumulong din sa paghahanap sa 34 na sabungero na pinaniniwalaang ibinaon nga sa Taal Lake. Formal request pero upon issuance ng statement ng Secretary Remulla that time, nag-deploy na ang Coast Guard District Southern Tagalog ng ating tao to conduct the seaborne patrol operations. And naka-standby na rin naman po ang ating mga technical divers. So in case nakakailanganin na mag-start na po yung operations, then we are very ready to have it deployed. Ang nasabing operasyon ay kauna-unahang operasyon ng PCG kaya magiging malaking hamon sa kanilang hanay ang lalim at lawak ng Taal Lake kung sakasakali. Kabilang nga sa kanilang ginawang paghahanda ay kung gaano tatagal sa ilalim ng Taal Lake na halos doble kasi sa lalim ng karaniwang pinupuntahan ng kanilang mga technical divers. Kaya hanggat wala pang instruction mula sa Department of Justice at iba pang ahensya ng pamahalaan ay mananatili din sa paghahanda ang kanilang mga tauhan na sasabak sa operasyon. Ang nakikita namin magiging challenge is yung lalim at lapad ng Taal Lake kasi we have 174 meters in depth. And although may mga experience ang ating mga technical divers, pero as per history ng kanilang mga operations, I think they just dive hanggang 100 meters in depth lang. Bukod sa Philippine Coast Guard, kabilang din sa tutulong sa operasyon ng Philippine National Police, maging ang Philippine Navy. Sabi ng PCG, handa sila sa kolaborasyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at law enforcement agencies para mapabilis din ang paghanap sa 34 na sabungero na sinasabing ibinaon na sa Taal Lake. Nasa kabuang 60 technical divers ng PCG ang naka-standby sakaling magsimula ng ang operasyon. We would take this opportunity na magkaroon ng coordination with the Philippine Navy, if ever. Say, muna sa the meantime, depende po yun kung ano po ang ibibigay sa atin na instruction ng Department of Justice, kung anong evidence ang kailangan nating hanapin during the operations. Nauna nang kinumpirma ng Department of Justice ang pakikipagtulungan din sa Philippine National Police patungkol sa ginagawa nilang investigasyon sa mga nawawalang sabungero. Inihayag naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na sila ay meron ng arrangement katuwang din si PNP Chief General Nicolas Torres III para matukoy ang katotohanan sa likod ng pagdukot at pagkawala ng mga sabungero. Samantala, Ali, makikipag-partnership din ng PCG sa Taal, sa DOST PBOX para nang sa ganun ay magkaroon sila ng rekomendasyon kung maaari bang puntahan o sumisid doon sa Taal Lake dahil nananatili pa rin ito sa Alert Level 1. At ang sabi nga ng PCG ay yung isa sa kanilang hamon nga, Ali, ay yung training kasi ng karamihan sa kanilang mga technical divers ay hanggang 100 meters na pagsisid lang, pero ito kasi nga Taal Lake ay nasa 170 meters. So imagine mo ay doble halos yung taas, kaya magkakaroon pa sila ng karagdagang training sa kanilang mga technical divers. At tiniyak naman ng Philippine Coast Guard sa mga law enforcement agencies, anuman yung magiging sitwasyon, ay handa silang tumulong para sa paghahanap nga ng 34 na sabungero
na sinasabing ibinaon sa bahagi ng Taal Lake sa Batangas, Ali. Okay, Erlo, yung mga nabanggit mong mga hamon, no? Yung panahon, masamang panahon, yung aktibo pa ang Taal Volcano, alert level 1 pa dyan, yung lalim na 174 meters, ang naaabot lamang ng mga diver ay 100 meters pa lamang, at yung lawak, 234 kilometers daw ang lawak ng naturang lawa. Ito bang testigo na si alias Totoy, hindi ba tinukoy kung saan, particular sa Taal Lake, itinapon ang mga labi ng mga sabongero nawawala? Yes, Ali, as of now ay patuloy ang pagsisiyasat ng Department of Justice para makanila maisailalim nga itong si alias Totoy sa karagdagan pang investigasyon. Pero ang sabi ng PCG, kung sila ang tatanungin, Ali, ay medyo malaki-laki o matagal-tagal na trabaho paghahanap yan doon sa mismong Taal Lake. Kahit nga tayo mismo nung nagko-cover tayo nung panahon na pumuputok yung Bulkang Taal, talaga namang malayo-layo yung kada bayan, magkabilang side. So talagang medyo matatagalan at magkakaroon lamang kasi, Ali, ng oras kung kailan sila pwede maghanap o sumisid sa Taal Lake. May mga pagkakataon kasi, Ali, na kapag magabantang hapon na raw ay kinailangan nilang hindi na nila ipapasisirin yung kanilang mga technical divers dahil nga sa medyo delikado na yung mga oras na yon. Ang magiging setup kasi dyan, Ali, ay morning lang hanggang bago magtanghali or hanggang tanghali isasagawa yung operasyon kung sakaling matutuloy na yan. Kaya isa rin yun sa malaking hamon na kanilang kakaharapin. At isa pa, Ali, yung oxygen, halos 2 oras lang itatagal sa ilalim. So kailangang umahon muna para may rest din kahit papaano hanggang sa makapagpahinga, babalik ulit doon sa ilalim ng Taal Lake, Ali. Okay, Erlo, abangan natin ang kahihinat na ng tila Mission Impossible na yan. Maraming salamat, Erlo Bringas, nag-uulat live